patronage politics po ay ang pagbibigay ng pera sa kapalit ng boto ng isang tao. Yes, very good. So dito, ang patronage politics ay isang paraang ginagamit ng mga politiko upang magbigay-lagay sa mga tao kapalit ng suporta o boto. Ito ay maaaring magbibigay ng trabaho o posisyon sa gobyerno kapalit ng suporta. So, nasabi na ito ni dito yung kanina na isang example dito ay ang vote buying. Sino ang makakapagsabi ng description ng vote buying? Pabili ng boto. Yes, very good. Pagbibigay ng pera kapalit ng boto. Yes, tama. Ang vote buying, ito naman ay ang pagpupulot ng pera o pagbili ng boto ng mga kandidato sa mga botante tuwing eleksyon. So ngayon, may katanungan ako sa inyo. Pwede bang pakibasa? Sa inyong palagay, paano makaka-apekto sa pamumuno ng isang bansa kung ang mga miyembro ng isang pamilya lamang ang may kontrol sa mga posisyon sa pamahalaan? Sino ang makakapagbigay ng sagot? Class, sino ang makakapagbigay ng sagot sa katanungan? Yes, Mr. Robane? Sa palagay ko po, ma'am, nakaka-apekto ito. Ang political dynasty ay nakaka-apekto sa isang bansa sa paraan na nawawala or nalilimitahan nila ng oportunidad ang mga tao para makita ng pagbabago sa lipunan. Yes, very good. Alam po natin si sino ba ang may ideya? Sino ba po ang may ideya? Ako. Okay, Mr. Einstein. Ano ma'am, kaya ito lang sinabi ko kanina, contraction. Kasi kapag iniisa lang ng tutulong sa isang bansa, mas malaki yung chance na magkaroon ng corruption. Kasi walang maging mapugol duman sa politiko kasi nakamilan ng Yes, very good. Palakpakan natin si Ms. Lea. Sino ba po? Yes, Mr. Nicar? Sa aking palagay, hindi na mabibigyan ng pagkakataon ng ibang tao na makapagmuno dito sa ating mamuno dito sa ating bayan, bansa, na kung saan nawawala ng balanse ang ganitong pamilya. Yes, very good. Palakpakan natin. So, lumang pa naman tayo sa mga negatibo at positibong epekto ng political dynasty. So, sino kaya ang makakapagbigay ng example ng negatibong epekto? Nasabi na din kanina din. Yes, yan, corruption. Nagpapatuloy sa mga proyekto ng gobyerno. Ano pa kaya? Maliban sa corruption? Ma'am, Yes, Mr. Ed. isa ba ang isang negatibong epekto pa ng political dynasty ang pagkawala ng demokrasya sa boto sa mga tao sa Pilipinas? Yes, very good. Tulad ng nandito, nililimitahan nito ang demokrasya. Very good. Nagpapahiwatig ito ng pagkawala ng oportunidad sa iba na tumakbo sa pagkandidat at malugtok sa pwesto. Sino ba ang may ibang ideya? Yes, Mr. Sa Rivera? isang epekto ng political dynasty ay ang pagbuo ng sariling interest dito at ang pagkabus ng kapangyarihan. Pagkabus sa kapangyarihan. Yes, very good.
ng naunang Very good. Sino pa? Sino pang may ideya? Positibo po. Positibong epekto ng political dynasty. Ma'am, Yes, Mr. ang isang positibong epekto ng political dynasty ang pagkakasundo-sundo dahil nga sila ay isang pamilya lamang, sila ay nagkakasundo-sundo sa kanilang mabuting gawin sa lugar na pinagmumulaan nila. Yes. Yes. Mr. Manny. Isa sa positibong epekto ng political dynasty ay ang mga individual na namumuno ay mga sa larangan ng kalulukulan at pamamahala ng kanilang nasasakupan. Yes, very good. So dito, tingnan natin yung mga positibong epekto. Pagpapatuloy ng mga proyekto at programa, ang pamilyang matagal nang nasa politika ay madalas may mas malawang karanasan at kaalaman sa pamamahala. Mas madaling lapitan ang kanilang mga nasasakupan dahil nakikita silang kabahagi ng komunidad. Naunawaan ba lahat? May katanungan ulit ako sa inyo. Pwede bang pakibasa? Sa inyong palagay, Bilang mga kabataang Pilipino, may magagawa o papayo upang mabago ang political dynasty sa ating bansa. Ano ito? Ma'am? Yes, Mr. Vane. Sila lang kayo estudyante ko dito? Ilan isang mag-aaral para sa atin para mabago ang political dynasty sa ating bansa ay ang pagkakaroon ng kamalayan at kaalaman kung paano pumili ng isang mahusay na leader para tumayo sa isang literatura kung saan sila ang mamunang sa atin. At sa paraan nito, magkaroon na ng political dinastiya sa ating lipunan, kung mahusay tayong pumili, ang lulot nito ay para sa kabubuti ng ating bayan. Palakpakan. Meron pa ba? Yes, Miss Natalie. Ma'am, Siguro bumoto na lang ng Yes. Oo, magaling. Next. Meron pa ba? Wala na po. Yes, Mr. Subion. bilang isang kabataan Pilipino, bilang isang kabataan estudyante na Pilipino, ang aking magagawa ay lahat ang informasyon, lahat ang mga masasamang bagay na nakapaloob sa pagkakaroon ng political dynasty. Tulad niya ng corruption na yun. Okay, palakpakan. Palakpakan natin si Mr. Subion. Naunawaan niyo ba ang Yes. Okay, so magkakaroon tayo ng gawain. Papangkatin ko kayo sa dalawa at bibigyan ko kayo ng mga papel at bubuuin niyo ito sa at kung ang makuha niyo ay sad, ibig sabihin kayo ay ang negatibong epekto ng political dynasty.
Handa na ba lahat? Handa na po! Okay. Tanungin natin yung kabila. Yes, ma'am! Ready! Simulan natin sa pagkakamahal. Maaaring upo muna ang lahat ng hindi kasali. Bago natin, quiet. Quiet. Okay, bago natin simulan ang presentation, babasahin ko muna ang criteria. May kinalaman sa paksa, 30%, malikhain 20%, execution 40%, kabuuan 100%. So, mauna ang unang paksa. Manood at makinig ng mabuti. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay ang pangnangkong representa. Ang aming Representa ay tungkol sa positibong dulot ng political dynasty. Teka pala. Ay, Quiet. ako po si may kapatid pa po nasa ospital. Ako po yung hindi nagtulong sa ako naman po ay nasinawash out ang bahay dahil sa bagyo. Kami naman po ang pamilya Crooks. At ako po si Mayor Crooks. Ako po si Congressman Crooks at kami po ang namamahala sa buong lungsod ng Pilipinas. John! Ano ating mga madam? Ngayon, magandang hapon po. Hindi po ako nagtulong para sa kapatid ko nasa ospital. Okay, congressman na yung hindi yung tulong sa iyo. Pero kayo sa milyon! Salamat po! Wala po kami. Ano bang problema, madam? Magagawa tayo kapatid ko. Ano po kami hindi kailangan bahay. Kasama ba kayo sa total damage, madam? Hindi po, kaya po malapit po ako sa inyo para makahingi ng tulong. Sayang dapat nakasama kayo sa total damage, madam, para pwede yung mga kulang nyo. Kung partially lang naman, meron lang 1 million. At madam, Happy na! Salamat po! At daan ang Happy Birthday! Sabat naman ay ang gusto. Pwede ba magpakilala sa kayo? Okay, introduction. Magandang hapon sa inyo lahat. Ang hapon dito. Bale, ito po yung magiging presentation namin patungkol sa negatibong epekto ng political dynasty dito sa ating bansa. Bale, makikita po natin
bansa na kung saan nagbigay ng tulong. Ito po si Presidente Mario. Ako po si Governor Chihuahua. Kapatid ko po si Mayor Teresa Chihuahua. At kapitan naman, bunso kapatid namin si Kapitan Conching Chihuahua. Lights, camera, action. Hindi lang po yung mayor. Go! Ito po, 50 billion para sa mga kasalatan ng Panginoon. Ikaw na daan na sa mga food packs niya. Maraming salamat. President, thank you so much. Ito, Mayor Terry. No, na bahala kami kayo ng relief goods at bibigay sa kapitan ng resepto ng Ito naman, ito kursi. Ito, 100,000 po. at doon nagtatapos ang aming role playing. Palakpakan! Okay, pakiayos po lahat ng kanan. Sa tingin nyo kaya, napakita ba talaga ang mga negative at positive effects? Yes! Madaling lapitan. Tapos sa positibo. Corruption at madaling Lapitan. lapitan. Palakpakan lang ang mga sarili. At dahil dyan, may fast talk tayo. Magtatawag ako ng pangalan at dapat agad tumayo para sumagot. Okay. Babasahin muna ang tanong bago ang pangalan. Unang katanungan. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na makagawa ng panukala laban sa dinastiyang politikal, ano ito at bakit? Mr. Jivar? Para po sa akin, ito ay patungkol sa pagpapatibay ng batas na kung saan matitigil na ang dinastiyang politikal dito sa ating bansa. At para mabigyan naman ng pagkakataon ng ibang gusto mamuno dito sa ating bansa. Palakpakan natin si Mr. Jivar. Ikalawang katanungan, bilang isang karaniwang Pilipino, paano mo lalabanan ang political dynasty sa iyong lugar? Miss Amaro? Bilang isang karaniwang Pilipino, nalalabanan ito ang political din sa aming lugar. Okay, Dayan. Ihihikayat ko ang aming komunidad na huwag na iputol na yung ganong pamamalakad. Okay, palakpakan. Ikatlong katanungan, anong pagpapahalaga ang iyong natutunan sa sarili sa araling ating dinalakay, Mr. Ubat? Ang aking natutunan sa ating pinalakay patungkol sa political dynasty base sa mga impormasyong iyon na ibigay ko, ma'am. Ang aking natutunan ay ang political dynasty ay may dalawang
isang lugar. If alam natin or if those political dynasty family can do good things, can do good ways to their people po, I don't think it is bad as long as alam nila ang tamang pamumuno. Yes, palakpakan natin si Mr. Obano. Okay, tama. Kailangan talaga natin ng mabuting desisyon o kaya magandang desisyon para maputol na ang political dynasty. Okay, last, meron pa din tayong gawain na tinatawag na cabbage relay. So, itong cabbage relay na to, may mga katanungan. Pero ang gagawin ko, tatalikod ako at kung sino ang mapuntahan ng cabbage na to, siya ang sasagot. Okay? One, two, three. Actually, Okay, ulit. Yan, andyan yung question. Okay, basa. Ano ang hulugan ng political dynasty? Ang political dynasty po, ma'am, ay isang pamumuno na kung saan isang pamilya ang namumuno sa isang komunidad or isang gaya sa katagawan. Yes, very good. Okay. So, para mas exciting, ang gagawin ko, tatalikod ako at itatanong ko. Pero hindi pa ako haharap. Siguro bibilang ako ng 10 seconds, magpapasapasahan kayo or magbabato-batuhan kayo hanggang kapag humarap na ako kung kanino last yung napunta, siya yung sasagot. Okay ba? Okay. Okay, one. Okay, yung magsakitan na. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, ano ang mga sanhi ng political dynasty? Ang mga posibleng sanhi ng political dynasty ay kawalan ng kaalaman at pagiging kakulangan sa edukasyon at sila ang mga taong nagpapadala sa tayo. yes. Bahay, kubo, kahit langit, hindi ang manalaman. Sabay sa isang Labdi na sabi ni ma'am. Ano ang mga negative
Ano ang mga positibong epekto sa kagalaman? Ang mga positibong epekto ng political dynasty ay maaari silang lapitan sa Okay? Natutunan ay. May natutunan ba kayo? Opo. Yes! Kung gano'n, nalang tayo, please. Kumuha ng papel. Papel ko at ballpen. Okay, basahin ang paano to? Hanapin sa word puzzle ang mga salita na kinalaman sa political dynasty at isulat ito sa sagutang papel. Gamitin ang mga ibigay na gabay upang makuha ang tamang sagot sa bawat bilang. Naunawaan mo ba? Yes, ma'am! Galing sa mga pagnanakaw ng pera ng individual. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. May test, di ba yan? Walang mag-uusap sa hati. Cheating is It's a major offense. 10 minutes more. 10. Tapos na ba? No. Wait, ma'am. Okay. Keep quiet. Tapos na po, ma'am. Yung iba po, Tapos na po, ma'am. Mas na po para okay, ito yung test. Pakibasa. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Kilalanin kung negatibo o positibo ang mga epektong nabanggit sa pangungusap. Pakisagutan na po ang 6 to 10. Tapos na po, ma'am. Tapos na po, ma'am. Tapos na lahat? No! Okay, mag-check tayo. 7, 8, 9. Number 1. Corruption! Number 2. Kayamanan! Tama. Number 3. Bombarding! Tama. Number 4. Patay! Tama. Number 5. Political dynasty! Yes, very good. Last. Negatibo
Okay na po? Yes. Opo. Okay. So, pwede po, okay, talaga lang natutunan, ay may natutunan kayo sa political dynasty. Class, may natutunan ba talaga? Okay. So, dahil sa mga natutunan niyo sa political dynasty, dapat niyo i-apply ito sa tunay na class. Dapat i-apply ito sa tunay na okay, doon nagtatapos ang ating aralin. Bye, ma'am. Bye, Hindi kayo doon, kurang ng patuloyan. Programa ng gobyerno. Kurang programa ng gobyerno. Malilim na hangin.